Okay, so Shabbat Shalom sa lahat ng nakikinig sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah, Sorsogon Ministries, na kung saan patuloy na pinapahayag sa ating programa ang mga katotohanan mula sa Torah ng Panginoon, na kung saan matatagpuan ang unang limang aklat ng Biblia na na tinatawag nating Torah. So sa umaga pong ito ay sa tanghali po, sa hapong ito ay ating mapapakinggan ang Torah portion natin ngayon na may pamagat na uh, wala yung aking binabasa. Parsha Brad, pause mo Kitepsi. muna. Parsha Pause mo muna. Kitepsi. Ang ating, ang ating Torah portion ay matatagpuan o mababasa sa Deuteronomy chapter 21 verse 10 hanggang chapter 25 verse 19 na may pamagat na Kiteche. At dito ay mababasa po natin at mapapakinggan yung lahat ng mga katuruan at mga kautusan ng Panginoon, kalooban niya pagdating po sa agricultural lands, kasama din po yung mga relationships sa family at ganun din yung lalong-lalo na po yung sa pag-aasawa at sa mga magnobyo, then tungkol sa babaeng virgin. Napakahalaga po pala na sa mga kabataan natin ngayon, mga kababaihan, na i-remain po natin yung ating sarili na virgin bago po tayo mag-asawa, dahil yan po ay kasama sa kalooban ng ating Panginoon. So bago po tayo mag-start, ibigay natin kay Brother Richard ang opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makapagtalakay ng inyong salita, ng inyong Torah, Kitetsi, kapag kami ay lumabas. Panginoon, nawa ay pagpalain ninyo ang oras na ito at pagpalain niyo yung salita na ito po ay magbunga ng magandang aral sa mga makakapakinig ng inyong mensahe at ito'y maisabuhay, Panginoon. Muli binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So pag-usapan natin dito, Sister Deb, ang Kitsetsi, ang ibig sabihin nito ay kapag kayo ay lumabas, no? Ito yung first sentence na matatagpuan dun sa Deuteronomy 21. Yes, ito yung unang Nabasa ko. salita ng parsya, no? Pang 49th na, malapit nang matapos, ano? Malapit na Oo. tayong another cycle ulit, ano? So dito, makikita actually natin ang napakahalagang mga kautusan ng Panginoon patungkol sa mga iba-iba sa marriage, sa pag-aasawa, sa relasyon ng pamilya, ano yung mga dapat gawin, ano, mga ethical behaviors, yung mga legal principles, ano, yung mga legal na ano, tsaka pati mga observances, ano. So Mm-hmm. actually maraming mga commandments dito, Sister Deb, kasi kung maalala nga natin, nabanggit ko, ito yung huling 40 days ni Moses at since ito ay nasa dulo na, so malapit na siyang mawala, kaya talagang nag-aano na siya, Lapit na siyang mamatay. hinahabilin. Marami na siyang hinahabilin. Kaya dito makikita paano yung ano yung mga mana, ano yung right ng isang firstborn, ng panganay na anak, ano? Anong treatment sa isang rebellious, yung suwail na anak, Sister Deb, ano? Dito merong May example na binigay. may binigay Kapag na anong nagsuwail dapat gawin sa example ng suwail na anak. matigas na ulo na anak, ano? So Mm. dito hindi ito basta lang na papagalitan or pagsasabihan, dito pag hindi na talaga, wala na talaga yung kumbaga sagad na sa buto ang kasamaan ng anak, death penalty to, Sister Deb, Oh. Alam mo, idadali Brad, ng magulang. Ha? napansin ko rin na nakalink din ito doon sa utos ni Yeshua na kapag hindi nakinig,
Ay, di ba pag may kasalanan ka, anak mo yan o kahit sinong tao sa kapwa, kapag kakausapin mo siya sa mga kasalanan niya, ito yung ginawa ng magulang, kinausap yung anak. Hindi Mm. nakinig. Mhm. So, may witness, siguro iba pang kamag-anak, tiyuhin, hindi Oo. pa rin nakinig. So, ito Oo. na yung pangatlo, i-expose na siya. Oo. Naglilink siya doon sa utos dito sa Deuteronomy. Yes. Oo. Ang binabanggit mo, So, Sister ibig Lim, sabihin, siguro yung bago Matthew nangyari 18, ano? yun, Oo. pinagsasabihan na siya, kinakausap na siya. Oo, lahat na. Ginawa na lahat ng Yes, paraan. yes. Oo. Oo. Kaya Tapos ngayon, yung last course ay ibigay sa sa elders hukom, ng city, sa sa hukom. elders. Tapos pag hindi pa rin Oo. talaga nakinig, death penalty na. Oo. Ano na, sentensya na agad. Intensya na. Wala nang Oo. ano. Oo, talagang ano na eh. Kasi sagad na eh, kumbaga. Oo, wala nang ano. Ah, So, dito, pinapakita rin kung ano yung mga obligation na para sa mga may pangangailangan, yung mga nangangailangan na mga kapatiran, ano, or mga tao na hirap, no. Dapat tulungan yung mga ulila at saka mga balo, no. At dito mm, sinasabihan din na wag daw maningil ng may interes sa kapwa Israelitas. In extension sa kapwa mananampalataya, no? Tapos dito, ano yung mga commandments at kautusan patungkol sa mga nawawalang bagay, yung mga animals na nahulog, yung dapat pantay ang o kaya naliligaw na hayop o nagliligaw na hayop. Dapat daw kahit hindi mo alam kung isole. kanino yon. Oo. Dapat isole, no? Um, kung sabi naman doon, pag hindi mo alam kung sino may-ari, i-keep mo muna hanggang pag nakita na may akin yan, Mm. isoli mo na. Oo, kasi hindi mo rin pwedeng pabayaan lang sa labas, ano? Kasi dapat kunin mo kundi mamamatay yun doon dahil may mga wild animals eh, no? Tapos dito din pinapakita yung ano yung nire-remind ni Moses yung tamang sukat, tamang kilo, no? Minsan maraming ano may mga daya no? May mga daya, mga Oo. kilo. So, Lalo uh, na sa wet market. yan, no. Ang ano nila, akala nila nakaisa na sila, pero actually kapag nandaya ka, tapos na-realize mo na nandaya ka, dapat ibalik mo 4 times. O, pag hindi mo Kaya binalik, lang ang problema kung hindi mo na alam kung nasaan yung ayun, nadaya mo kasi mga malayo sila, hindi mo kilala. ibabalik mo sa ano, sa mga mahihirap. So, ibabalik mo sa ano. Ah, pag Tapos idadamay, bibigay. tapos pag hindi mo pa rin binalik, ang Panginoon ang kukuha sa iyo 7 times, no? So, Sisingilin mo. lugi, Babawiin niya. lugi rin, ano? Kaya yung iba, akala nila nakalamang na sila, pero actually binutas lang nila yung lalagyanan nila. So, hindi Mas hindi malaki ang mawawala. mas malaki pa kaya hindi tama, no. Mas maigi pang gawin na natin ng tama para hindi na tayo mas Mm. mapapahamak, ano. Um, Tapos dito may mga hindi dapat paghaluin ng mga mixtures, ano, sa pananim, sa pananamit, ah. Tapos dito rin ay binanggit din ng treatment ng paano ang isang lalaki na inaakusahan niya ang kanyang asawa ng pangangaliwa, no, na hindi naman totoo kasi para ina-accuse lang niya para mapa-divorce niya kasi gusto niyang palitan gano'n, ano. Minsan gano'n hindi dapat, ano. So dito ang mga puntos dito sa ano na to na sa parsya na to yung kung ano yung mga dapat na gawin, ano, ano yung yung mga ethical behaviors natin, ano. Ito ay ini-emphasize dito yung importansya ng kabaitan, ng kindness, compassion, yung awa, yung fairness, yung parehas kapag tayo ay nakikipag transaction sa iba, no. So dapat ano tayo kind,
Yung mabuti, maayos tayo makipagsalita, no? Tapos maawain tayo, no? Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, blessed are the merciful, for they will be shown mercy, no? Minsan, may mga iba na nagbibigay din naman, pero ang kanilang pamamaraan ay hindi mabait, no? Yung parang may nanghingi, o ayan, sa'yo na yan, ganon, ano? Binagbigay ka pero hindi maganda, or Meron pa, Brad, pagsasalitaan ng masakit. meron pa akong naranasan na humihingi ng tulong by phone. Hinihingan ko ng para sa anak na nasa ospital, hinihingan ko ng medical certificate. Wala daw siyang smartphone. Ganyan ko tapos ko anong katunayan ko na totoo yung sinasabi mo, nasa ano siya malayo. So wala siyang kahit makigamit ka sa ibang para mas malaki ang maitulong ko sa iyo. Sabi ko hindi lang ako ang tutulong sa iyo. So wala siyang maibigay, tapos kinukulit na ako palagi sa phone. Oh, Ang hirap. iba Ang naman hirap yung naman tiwala budol-budol. nga Oh, minsan. iba rin yung Pero budol-budol. ready Iba rin naman ako yung tumulong. iba rin yung kasi inutusan din tayo na dapat ingatan din natin yung ipinamamahala sa atin ng Panginoon. Hindi naman basta pamimigay na lang natin kung sino lang ang no. Pero dito, ang binabanggit dito yung importansya ng kabaitan kapag tumutulong tayo. Yung minsan kasi yun nga, tutulong pero may sinasabi. O yan, ang lakas-lakas mo, hindi ka naman nagawa, ganun. Ito, ganun. Tumulong ka pero ang dami mo na sinabi, Oo, hindi tama. kind Tama yun. yung kasi naalala ko sabi ni Pablo, pag magbibigay tayo, dapat masaya. Dapat, dapat tayo yung may Oo. maawain tayo, Kaya may pag di ka compassion. masaya, wag mo na ibigay. Wag ka na lang magbigay. Lumayo ka Yun na ang lang. naramdaman ko, hindi ako masaya. Kaya lang, sabi rin ng Panginoong Yeshua, na wag tayong tatalikod sa mga humihingi sa atin. So, Pagbigay sa lahat ng oo, nanghihingi. nanghihingi. Ngayon, hindi mo naman ibig sabihin na ibibigay mo kano yung lahat ng gustong hinihingi niya, no? Bigyan mo lang konti para hindi lang siya walang no, walang lalo na kung duda ka rin. Bigyan mo konti lang, no? Di ba? So, pero at least Bigyan mo may pa rin. bigay. Oo. Dito binabanggit din dito yung mga relationships sa mag-asawa, sa mga relatives, yung no, yung sa pamilya, no, na dapat ay maayos ang trato natin sa mga family members. Dapat may respeto, no, lalo sa magulang, no. Maging ganun din sa anak, no, dapat it's a give and take, ano, kasi minsan reflective. Sabi nga nila, I don't know how true it is, pero sabi niya, wala daw masamang anak kundi yung magulang na nagkulang. Parang, kasi saan ba naman natuto yun, di ba? Kundi sa magulang din, ano? Anyway, dito, pinapakita rin dito ang yung tinatawag na social justice, ano? At dapat maging maawain daw tayo sa mga kawawang kapatiran o kawawang mga tao. Lagi ko ngang ini-emphasize na bawat oportunidad na makatulong tayo, tumulong tayo. At kung wala tayong oportunidad, gumawa tayo ng opportunity na tumulong, ano. Kung ano lang yung kaya, no. So dito, katulad na nabanggit ko kanina, sa negosyo, kailangan may honesty ka, no. Ito nga, Sister Deb, napaka-importante na kaya bakit ang Torah, kapag sumunod ka sa Torah, ikaw ay aasenso. Kasi inuutos sa Torah na maging parehas ka. Inuutos sa Torah na maging maayos ka makipag-deal sa kapwa mo. Ngayon, kapag maayos ka makipag-deal sa kapwa mo, lahat ng tao gusto makipag-deal sa'yo. Yun ang yun ang isang kakilala ko, Sister Deb. Talagang pag nakikipag-deal siya sa ano niya, di baling malugi na siya, wag lang yung kausap niya eh. Wag lang siya makalamang. Wag lang siya makalamang. Kaya tuwing mas gusto niyang
pagkatas ng transaction nila, tinatanong na siya kung kailan yung kasunod eh. Nagmamadali pa eh. Kasi alam nila na kapag may sinabi itong taong ito, talagang gagawin niya. So alam nila na kahit may kontrata o wala, gagawin niya. So yung kanyang salita mas Oo, mahalaga sa ano no. yung Ah, salita ay mahalaga. kasi yan ang tinuturo ng Torah. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, let your yes be yes and your no no. Anything beyond that is from the evil one. So, ang ibig sabihin dito, kapag tayo ay nagsalita ng isang bagay, paniniwalaan tayo kasi ano tayo dependable saka righteous no. Ibig sabihin hindi yung salita natin is impeccable. It's without sin. Kumbaga, sin is transgression against the law, against the Torah. So, ang ibig sabihin dito, pag may sinabi tayo, yung sa Tagalog nga, Sister Deb, di ba? Yung may isang salita o word of honor, di ba? Ang Oo. isang tao na may Yan, isang salita, lahat ng palabra tao din gusto mo. makipag-deal sa tao ngayon kasi siguradong hindi sila mapapahamak. Di ba? Kaya kapag ginawa po natin mga kapatid, mga kaibigan, no? Kasi ito ang nagiging problema. Akala ng mga tao, pag nagbigay ka ng tithes and offerings mo, asenso ka na. Hindi po. Ano lang po yun eh. Isa lang po yan sa maliit na commandments. Ang dami pang commandments na pag sinunod mo, Mm. Mas yun ka lalong, mas, asenso. Kahit anong bigay mo po ng tithes and offerings, kung ikaw po ay walang isang salita, kapag ikaw ay hindi pinagkakatiwalaan, ikaw ay mandurugas, ikaw, hindi ka po aasenso. wala siya. Dito, dito nga po, Sister Deb, ano? Binabanggit dito sa parsya na to, na hindi ka pwede magbigay ng kaloob sa Panginoon na galing sa kasamaan, either prostitution or pandaraya or anything eh. Hindi pwede. Kasi kinamumuhian yan ng Panginoon. So, um, yun po, no? Ingatan natin. Ang sabi dito, sabi sa Joshua 1:8, wag mong ihiwalay itong Torah sa iyo. Dapat daw uh, we meditate on it day and night, araw at gabi. Pag-aaralan natin, namnamin natin para maging maingat tayong gawin lahat ng nakasulat dito upang tayo ay maging prosperous and successful, no. So, yun ang sinasabi ron. Um, Makita natin dito maski si Abraham, alam natin sa kwento na lahat gusto makipag-deal sa kanya eh. Kasi sumusunod siya sa Torah eh, no? So ito yung business ethics na itinuturo ng Torah. Dapat parehas ang ano mo, ang measurement mo. Dapat hindi ka kasi nagtitiwala sa yung tao eh. You know? Yung itong sabi ko sa itong kakilala ko, hindi na nga kinikwenta ng mga tao ang binibigay nila eh. Kasi alam nila na talagang pag nagbigay siya ng portion ng ano, talagang sakto. Walang bawas, walang kulang, walang sobra, walang kulang. O minsan sobra pero hindi kulang. Ano? So, tapos dito rin ay inuutusan tayo na maging maayos sa lahat ng wag iiwasan pala yung mga kadayaan. Lahat ng klaseng kadayaan, wag gawin, no? Wag natin gagawin. So, kung gusto nating umasenso, yun ang ano natin gagawin natin ano. Yung maayos lagi. Tapos dito Sister Deb, maraming mga commandments dito na ano na nabanggit ano. Siguro yung iba dito tingnan natin kung ano yung mga pwede nating gawin. Pero gusto ko muna pag-usapan natin ang isang treatment ayon sa Torah, kung paano i-treat yung isang babaeng nahuli, naging captive ano. Ang utos kasi syempre tandaan natin 3,500 years ago ito. Lahat ng nations pag nakakuha sila ng babae, nire-rape nila ron or whatever kung anong ginagawa nila, di ba? Nila, Ah, papatayin. Pinapatay nila, nire-rape nila tapos kung talagang talagang lahat ng kasamaan, no? Ang mga Israelites hindi pwedeng gumawa ng ganon. 3,500 years ito ha. Ngayon ang utos sa kanila kapag may nagustuhan silang babae, dadali nila ito sa camp. Pero doon muna sa labas. Tapos hayaan muna nilang mag-mourn. Pero kailangan
kukuhan kasi ang hygiene ng araw hindi naman katulad ngayon eh. Oo. So ang mga Israelites parang modern na, nagkukuko na sila, Kasi may kautosan sa kanila na maging malinis naging palagi. malinis. So, tapos kinakalbo kasi para mawala yung mga kuto, mga gano'n, no? Tapos kailangan magpalit ng damit kasi madalas hindi nagpapalit ng mga tao nung araw. So talagang marumi, no? Ngayon, tas hahayaan mo nang mag-mourn yung babae sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Hindi nila pwedeng galawin. Ando doon lang siya, kasama nila, pakakainin niya. Hindi nakatali ito, hindi nakakadena, hindi po nakakulong, hindi. Doon lang siya sa labas. May tent din siyang sarili. So, doon pa lang pinapakita na kung paano tinitreat ng mga Israelites ang mga captives nila. Na alam ng mga nahuli nila kung paano naman gawin ng mga tatay nila, mga anghel nila, mga tao nila yung mga captives naman ng kalaban, no? So nako-compare na nila. Mababait itong mga taong ito. Ang treatment sa kanila ay tao, no? Hindi sila hindi sila kung ano nung ginagawa, no? So eventually after 2 months nakapag ano na nai-inlove na rin yung babae doon sa tao, doon sa Israelite, no? Tapos eventually, pwede na niyang asawahin. At ititreat niya yon na parang Israelite din. Hindi pwede yung re-rapin lang or parang sex slave. Hindi po, bawal po yun sa Torah. 3,500 years ago po ito na law. Ginagawa na nila, no? So, tapos eventually ito, magiging part na siya ng Israel. So, nakikita niya na ang itong mapapangasawa niya o yung mag-aasawa sa kanya ay may kinakatakutan na ang Panginoon. Tapos sumusunod sa Torah. So, eventually, mako-convert niya ito. No? Mako-convert niya ito. So, kaya nagiging part sila. Kaya kung naalala natin yung Shechem, yung city of Shechem, 'di ba, kinuha nila lahat ng mga babae doon, mga bata, mga babae. Tapos naging part na ng Israel, no? So, yan yung no. Ngayon, tapos hindi pwedeng ibenta ang mga nahuling babae into slavery, hindi pwede. Kasi yan magiging sex slave yung mga yan, hindi pwede, no? Tapos ngayon kung dumating sa point na ayaw na nila, pakakawalan. Pakakawalan. So parang free woman na siya, no? Palalayain sila. Palalayain. Kung, Hindi mo ibebenta ng bawa so dumating sa hindi nila point na pipilitin na hindi pwede, mag-stay sa kanila. hindi mag-i-stay. So may decision siya whether to stay or to go, no? Tapos sinasabi rito na yung mga um, dapat batuhin yung mga nag-blaspheme, or yung mga may sin of idolatry, no? Tapos dito ay yung mga dapat ilibing agad yung in-execute on that day. Kaya kung maalala natin si Yeshua tsaka yung dalawang pinako kasama niya ay nilibing agad the same day kasi nasa Torah po yun, no? Um, Tapos yun nga, pag may nakita kang bagay na kilala mong owner, dapat isoli mo kagad. Huwag kang magtuturn ng blind eye daw sa mga nawawalang gamit. Yung nakita mo na ando doon, hindi mo siya pinulot. Nahulog ito ni ganito. Dapat kukunin isusole. No? Pero pag hindi mo alam kung sino may-ari, dapat kunin mo. Pero isi-safe keep mo lang at alamin mo kung sino. Kung wala hanggang dumating yung tunay na may-ari, isi-safe keep mo siya. No? Tapos dito, wag daw wag daw magsusuot ang mga babae ng mga panlalaking damit, no? So dito, ang iba ay minimisinterpret nila ito, Sister Deb, na ang babae hindi pwede Magpants. pantalon. May mga babae, may mga pambabaeng pantalon May pambabaeng pants. Hindi, wag kang susuot ng panlalaking pants, no? May Ang pambabae, pambabae. understanding ko dito, Brad, yung halimbawa yung damit ng brother mo, sinuot Oo. mo. Oo. Yun. O kaya yung damit ng asawa mo, Basta sinuot mo. Yun yung panlalaki, panlalaki na damit. panlalaki na talaga. Sa lalaki talaga yun. Na magmumukha kang lalaki, hindi dapat, no?
Kasi ang purpose nito, kaya ka nagsusuot ng panlalaki pag kasi gusto mo magmukhang lalaki. Kasi O lalaki kaya ka. nagsusuot ka ng pambabae para magmukha kang Okay. babae. Yun ang point Mm. doon. So hindi dapat 'yon, ano? Tapos dito, ito medyo controversial ito, Sister Deb. Yung sa Deuteronomy 22:6, sinasabi dito na kapag nakakita ka ng ibon na may itlog, na nangingitlog sa isang may ano siya, may nest, no? Or may young, either maliit pa lang na ibon or itlog pa lang siya, tapos ando doon yung nanay, dapat daw palayain mo yung nanay, huwag mong kainin silang dalawa. Kukunin mo yung itlog. Oh, So dito, ito ang naging basis ng kashrut, law of kashrut, Sister Deb, no? Ito tsaka yung law na do not boil a kid in its mother's milk. Huwag daw natin ilalaga yung maliit na yung kambing yung sa kanya. yung milk, Milk. Kaya hindi tapos kaya lulutuin dito yung anak niya na yung kid, yung kid. So anak nung ano. hindi dapat, kaya dito sa law ng kashrut, no, yung dietary commandment, ibig sabihin yung kosher, no. Hindi kumakain, hindi pinaghalo ang dairy, yung meat and dairy. Yun ang ano, no. Dahil din dito sa ano, tapos yung chicken and egg. So minsan may mga Paano reason yung mga dito. putahe na ano na halimbawa chicken soup, Basta may lalagyan din ng konting basta milk. may basta may Chicken egg, pala yun. basta may meat and dairy, hindi po dapat paghaluin, ano. Meat. Oh. Meat and dairy kahit ano pa yan, or chicken and egg, hindi pwede, no. Kasi ang Chicken and sabi doon, ang sabi doon sa Deuteronomy 22:6, so that you will live long in the land. So hindi natin alam kung anong connection, pero sabi ng mga scientist, mga ano na scientist, ang problema ng meat and dairy na pinagsama ay it's bad for our health, sabi. Kaya siguro sabi ng Torah na sabi ni Moses o sabi ng Torah na huwag kakainin kasi para hindi ka magkasakit siguro. Pero sabi doon kasi so that you will live long in the land. So minsan may mga ganitong rason, pero ganito kasi yun eh. It's a simple commandment. Whatever it is, we have to follow, no? So again, hindi rin pinipilit. Like any other commandment, kapag ayaw mong gawin, wala tayong magagawa, no? So hindi yan na maging cost At ng. saka Brad, itong mga kautusan ng Panginoon, nagpapakita siya kung ano yung gusto ng Panginoon at kung ano yung ayaw niya. Yan, Ano yung approve siya, ano yung disapprove siya. yan, It's all about knowing Him. Di ba kilalanin natin siyang maigi kung ano yung gusto niya at kung ano oo, yung ayaw niya. Kaya yan, oo. susunod na lang tayo. Oo. Tapos dito rin binabanggit din dito, Sister Deb, na yung kapag ang bubong mo may roof deck, may rooftop o may roof deck, dapat may parapet, may protection. Dahil pwede pag may Oo. nahulog doon, liable ka. Oo. Sabihin, bawal magkaroon ng disgrasya, maging maingat Disgrasya. sa Dapat pag may lalagyan mga mo ng construction na ginagawa. kahit yung regular, yung roof deck, rooftop, dapat may Oo, parapet siya. May parang harang, may harang. parang guardrail ang tawag diyan, ano. Tapos sabi din Ito dito, yung sinasabi na terrace. parang Parang gano'n, parang terrace. terrace, parang gano'n, ano. Tapos wag daw magtatanim ng iba-iba ng seed sa isang lugar. Bawal pala 'yon, ano. So, Sabay-sabay na itatanim iba't ibang yung seeds. magkakaiba na magkakasama sa isang area, kung ano man ang connection nun, hindi daw pwede. So, may mga, ang utos mas alam ng creator ang kanyang ginawa eh. Oh. Actually, Siguro may, sa may effect. agriculture, Oo. hindi productive yung ganong pagtatanim. Yes. Kasi puro iba-iba ang mga root system ng bawat seeds, ng Oo. iba't ibang seeds. Iba yung root system nila. So, pwedeng sa ilalim pa lang
maglabo-labo na sila. Yan, oh. Tapos sabi dito, wag mo raw pagtrabahuin ng dalawang klaseng animal, ng magkaibang animal. Halimbawa, horse and carabao. Hindi pa yung sabay. Kaya Pagtabay, pagtabay. dito galing yung ano yung sinabi ni Pablo na do not be equally yoked with unbeliever. Ito yung principle na yon, no? Oo. Kaya hindi dapat. Una magkaibang speed. May isang Parang nahihirapan, isang ikaw oh, nasa gumagawa ka, mm, sumusunod ka sa Panginoon. Tapos oh, yung kasabay mo, hindi sumusunod pero nakikipag ano ka sa kanya. yan, problema yon, So, no? maapektuhan ka. Yan, no. So, yan ano. Tapos tingnan natin dito yung mga iba pang mga commandments na inutos ng Panginoon. Dito dito Sister Deb may isang commandment na medyo very interesting Sensitive. kasi sabi niya ah, yung inutos ng Panginoon na kapag ang isang Israelite dapat may shovel para magdudumi siya Yun, oo. dapat ililibing niya. Hindi pwede yung nakakalat lang yung Oo. mga ebs, ano? Kasi sabi ng Panginoon, pag nakakita siya ng ganun, iiwanan niya eh. Kasi naglalakad pala ang Panginoon Hindi sa pala siya gitna. hindi siya lalapit kapag Oo, ganun ka. Pag sa laula, yung oo. paggamit natin ng Nadidiri siya, ayaw niya ng ganun. Eh. oo, So, pagdudumi. Yung time na yun, wala pang CR. wala So, pang CR. ang practice So, nila noon oo, ay kailangan may panghukay ililibing. sila, May tapos panghukay. ililibing. Yan, tapos tatakpan yon. Kasi ayaw ng Panginoon ng marumi yung mga So, mga parang ma-imagine na natin no, kung saan yung mga madudumi at may mga hindi malilinis na palibot. Alam natin na hindi dadaan doon ng Panginoon. yan. Tapos dito pa, Sister Deb, wag daw tayong mahuli sa ating pangako. Sa ating pangako sa Panginoon, no? Pag nangako tayong magbibigay tayo, wag nating i-delay, no? Tapos kung ano yung lumabas daw sa bibig natin, dapat gawin natin, no? Dapat ba nangako tayo, dapat gawin natin. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, let Huwag your ka yes na lang yes and mangako no, no. Wag ka na lang mangako. Di ba? para makaiwas Yeah. ka sa kasalanan. Um, Tapos sabi din dito na dapat i-allow daw yung hired worker na kumain habang siya ay nagtatrabaho. Hindi mo dapat pipigilan. Diba kunwari mga apple pickers, mga ng mga prutas ganun. Dapat pwede siyang kumain nang hina-harvest niya. Huwag siyang pipigilan. Kasi yung iba hindi mo pwede kainin dahil So, magagandang allowed bunga yan. yung punta ka sa ibang farm, may nakita ka mang bunga, pwede mong kunin yon, kainin. Pero hindi ka dapat magbitbit. Ay, hindi naman, nakakaw na yun pag may bit-bit. Nako Dapat na yun. So, pwede kakainin mong mo lang. kainin doon mismo sa lugar. Pero pwede mong So, pulutin nakita yung ko mga may, nalaglag. ano yan, nakikita ko yan dito. Mga farmer, inaalaw nila yung mamamitas. Yeah, okay lang Kaya yun. lang, sa Basta ngayon, kakainin. ina-abuse na, oo. Basta Kakainin. pagpitas kakainin. Pero pwede Kaya mong lang pag bitbitin, binitbit mo, ito sister, bilhin mo. pwede, Dapat pwede mong bayaran mo. bitbitin yung mga nalaglag. Ah, Kasi yung mga nalaglag para sa mahihirap, sa mga foreigners, sa mga pamigay din. tayo, saka sa mga animals. Yung mga Bawa nalaglag, bibit-bit ka para hindi pamigay na din. yun pwede mong bitbitin yun kung gusto mo, di ba? Pero hindi na dapat kunin yun ng landowner, yung mga nalaglag, hindi na niya dapat pitasin yun. Mm. Yun ang utos, ano? Kasi yun ay para sa mahihirap, para sa mga dayo, para sa mga nagugutom, para sa mga animals. Saka dito din ito Sister Deb, kapag halimbawa kumari, marami ka na, mga kaing-kaing ano. Tapos sige, marami ka nang hina-harvest, tapos umuwi ka na, may naiwan kang isa o dalawa, nakalimutan mo, hindi mo na pwedeng balikan yon. Umuwi ka na eh. Para na yun sa mga dayo, Sa, mahihirap, sa makakapulot. sa makakapulot yun. Umuwi ka na eh. Ibig sabihin, okay ka na. Huwag mo nang balikan yon. Equivalent din yun sa mga... Ngayon, kaya bago ka umuwi, i-check-in mo muna lahat. Again, yung mga nahulog, hindi na pwedeng
pitasin yon. Mapapala yan, mapaprutas Hindi yan, pwedeng pulutin. o hindi na pwedeng pulutin. So yun ang utos ng Panginoon. Kasi para daw, meron din pagkain yung iba. Oo. Kung ano yung maayos, yun yung sa atin yun. No? Um, tapos, dito, no? Inutusan din dito ng Panginoon paano yung mga bagong nag-asawa o may bagong bahay o may bagong pananim na vineyard, ano, dapat hindi sila ipadala sa giyera for 1 year. Within 1 year, hindi pwede. Kalba bagong mag-asawa less than a year, hindi mo dapat yan ipadala sa giyera o ipadala sa abroad. Yung assignment sa abroad, bawal yon. Dapat at least 1 year mong kasamang asawa mo, and then tsaka ka mag-abroad. Yung iba nag-asawa lang, tapos hindi na ano eh. So, ganun Oo, pala. dapat pala, wag iiwanan. Dapat Wag, one wag year. iiwanan. Wag Magsama iiwanan. muna sila. Sama muna sila. Bigyan mo muna ng chance yung asawa mo na ma-enjoy. Ma-enjoy yung relationship ninyo, no? Relationship nila Bago mabuo. bago bago umalis, bago ipagyera o ipatrabaho sa iba, no? Yan yun, ano? Tapos wag daw gagawing collateral yung mga utensils, yung mga gamit sa ano sa pagluto. Wag daw gagawin Mm. kasi kunwari may nangutang sa iyo tapos isasanla ko kasi yung yung mga Kaldero. kaldero, mga ganun. Okay. Wag daw ganun. Wag mong kukunin. Kasi Pwede rin, Brad. Kaya lang sabi, ibalik agad para within the same magamit din day. sila makakapagluto. Within the same day, di ganun din. Wag mo na lang kunin. Lalo Pareho kung abala lang. personal na gamit Abala lang, no? ay importante. Pero pahiramin mo pa rin. Hindi ibig sabihin na ni-reject mo, hindi mo kukunin, tapos hindi mo rin papahiramin. Hindi rin pwede yon, no? Tapos wag daw yung mga creditor, wag daw yung mga nagpapautang, wag nilang puwersahin na kumuha ng collateral. Pwede magpatubo sa kapatiran. Hindi rin pwede magpatubo sa kapatiran, ano? Ay, sa tagalabas pwede. Tagalabas pwede, oh. Tapos dapat bayaran ng sweldo, on time, ano? Dito mga relatives ng mga nadidimanda, hindi pwedeng hindi pwedeng mag testify. Hindi pwedeng siyempre obvious na magkakampi, di ba? So hindi pwede. Oo. Pero sa mga batas natin dito sa mundo, inaalaw. Pero sa Torah hindi pwede 'yon, no? Tas dito hindi mo pwedeng ang husgado daw, ang judge ay hindi niya dapat balikuin ang kaso ng isang taong dayo o yung isang Mm. ulila, no? O mga widow, ganun din, ano. Um, Tapos ito, Sister Deb, wag daw magdidemand ng collateral sa isang balo, no? Kapag nangungutang yung Dito. balo, wag kuhanan ng collateral, no? Hindi pwede, no? Tapos ito nga yung nabanggit ko na ito, yung pag may nalimutan ka mga ani, ay hindi mo na pwedeng kunin, hindi mo na pwedeng balikan, ano? Hayaan mo na 'yon. Tapos hindi mo rin pwedeng yung itakpan ng bibig ng animal, ng kalabaw or something o kabayo habang siya ay nagtatrabaho. Dapat pwede siyang Mm. kumain, pwede siyang huminto, kakain siya. Kasi pala unfair 'yun eh. Ano 'yun eh, parang ah, ayaw ng Panginoon talaga ng Oo. injustice Saka alam kahit nila sa animal. kung kailangan nilang kumain. Yeah, syempre kakain din Sila na. nagugutom eh. Hindi naman kakain 'yun ng hindi naman katulad ng tao na matakaw na kahit busog na kumakain eh. Ang Kaya animals mas pwede behave sila ng maghintay. konti eh. Oo. So tapos dito, Sister Deb, ano, hindi mo daw pwedeng ah ipanish ng sobra ang isang tao. So siguro that goes din with yung sa mga anak, ano. Hindi mo pwedeng sobrang palo, sobrang parusa. Kasi nadidismaya na sila sa ganun. So they parang injustice na 'yon eh. Oo. Um, Tapos yun nga binanggit na naman yung dapat yung mga kiluhan, mga sukatan ay dapat parehas. No? Wag kahit
kahit pala yung kahit hindi mo ginagamit, Sister Deb, kapag yung sukatan ay madaya o ano, hindi tama, hindi mo pwedeng i-keep, hindi mo pwedeng itago. Dapat either ayusin mo o itapon mo. Hindi mo pwedeng i-keep, no? So yan ang ano, no? Yan ang mga kautusan ng Panginoon. Ayos. So Instruction. may oras pa ba tayo, Sister Deb? Mukhang Meron pa. may konti pa. Oh. So dito sa ano natin, ano, maraming mga utos dito ang Panginoon sa Deuteronomy na dapat nating gawin. At kapag pinapractice natin ito, ang mga tao ay mas papaniwalaan tayo, no? Mas makikita na kasi katulad nga ng binabanggit ko na ngayon madalas, Sister Deb, no? Dapat tayo nagde-develop ng mga habits na magaganda, no? Mga kahit paunti-unti basta nag-i-improve tayo, no? Ang So, maganda sa Torah, doon pa lang kapag sinusunod natin, nakaka-develop tayo ng maganda at mabuting habits. yan, no. Kasi nagiging natural na sa atin 'yun eh. Hindi na Oo. siya mahirap gawin na pag tayo nagbibigay sa Naging kapwa, normal. maano tayo, mabait, yung may kindness. Yung minsan mas maganda pa yung magsasalita tayo ng mahinahon na malumanay na ano hindi yung pasuplada o pasuplado, di ba? Na parang, o nga, nagbigay ka nga, o yan, ayan, sa'yo na yan. Kainin mo, saksak mo sa baga mo. Mapabiro o hindi siya nakaka-encourage. Kasi yung nanghihingi sa atin, nangangailangan, ano na nga siya kinapalan na nga niya yung mukha niya di ba? Tapos inano mo pa, di ba? Masyado mo nang binaon na yung talagang kawawa naman. So, pero doon naman sa mga Magbibigay ka rin lang, ang dami pang nasabi. marami pang sinabi. So wala din. Nangyari, imbis na napabuti, imbis na akala mo, uy, nagbigay ako sa mahirap. Lalo kang nabaon kasi nga, inano mo binastos mo Imbis na Napahiya siya. pabor sa'yo, naging ano patuloy. Parang si ano, si, si, sino ba itong mag-asawa sa Ax, Sapira sa kasi ano? Tira sa Ayas at kanya sa Sapira, oo. Nagbigay sila pero hindi naman ano, nag-hold back sila. Namatay patuloy sila. Nagbigay na sila, namatay pa sila. Kasi may masamang intention Hindi maganda mm, yung nasa puso. So, may oh, pandaraya. may pandaraya at saka ano may dugas. Ganon din ano kung magbibigay tayo, ayusin na natin, maging mabait tayo sa kapwa natin kasi hirap na nga yun. Hirap na nga tapos ginanon mo pa, di ba? So, ito yung mga little things na ano, para sabi nga ng Panginoong Yeshua, blessed are the merciful for they will be shown mercy. Kung tayo ay maawain, kakaawaan din tayo ng Panginoon. No? So, I hope and pray na itong mga maliliit na bagay nito ay nagiging reminder sa atin. Ano? Hindi po ito optional. Hindi po ito yung parang pwede kong gawin ngayon, bukas hindi. Kasi saved na ako baka hindi ka pa saved, di ba? So, yun ang problema. So, dapat ang ano natin, ang dapat reflective ito sa buhay natin yung fruit of the spirit, no? Ang fruit of the spirit ay love, joy, peace, patience, kindness, and kasama yung kindness goodness, um, self-control. So yun ang ano kaya dapat improve natin ang mga ano natin, improve natin yung pag-uugali natin based on this ano. Minsan iba kasi, sabi no, save na ako, nag-pray to receive na ako. So, pero pag tiningnan mo naman ng ugali, parang hindi naman save Walang fruit of the spirit So, kung medyo kulang tayo sa mga ganito, dapat let's work out ano. Kaya nga sabi ni Pablo Apostol Pablo, let's work out our salvation with fear and trembling. Tapos sabi rin niya na
whatever is pure, whatever is noble, whatever is, whatever is good, let's dwell Think our on mind all into of it. these things. So, whatever is commendable. So, ibig sabihin yung kapuri-puri, no? So, yun ang ano natin, yun ang gawin natin. So, lahat ito ay nasa Torah. Lahat ito, yung tinuturo ng New Testament ng ano, Ay, galing din sa galing sa Torah. Torah yan. Yung mga sinasabi nila ay patungkol sa Torah yan. So, kaya dito tayo nakaano sa main, ano. Sister Deb? Okay, so para po sa kabuuan ng mga lessons na natutunan natin ngayon, ay basahin ko po sa inyo ang verse sa Deuteronomy chapter 6, verse 24. So the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God for our good always and for our survival, as is today. So yan po ang mga commandments ng Panginoon, hindi lang para noon, kundi para din po ngayon hanggang sa future ay patuloy po yan na hahanapin at aasahan sa atin ng Panginoon. Sabi nga, may napakinggan ako na ang Panginoon pala ay may pangangailangan sa atin. Pangangailangan na makita niya na tayo ay sumusunod sa Kanya upang magampanan yung mangyari yung kanyang yung mga propesiyan, mga pinangako niya para sa bansang Israel at sa mga taong naniniwala at yumakap sa Diyos ng Israel. Okay, so ibalik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Manalangin tayo. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po muli sa panahon na ibinigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-usap at makapag-discuss ng inyong Torah. Nawa Panginoon ay pagyamanin niyo po ito sa puso ng bawat isa upang kami po ay makapaglakad at magawa namin ang lahat ng inyong mga kautusan ayon sa inyong kalooban. At ito po ay magbigay liwanag sa mga nakakakita at nakakarinig sa amin at makita nila ang aming mga magandang gawa upang kayo po ay mabigyan ng kapapurihan. At dahil kayo lang po ang merong karapatan at deserving na purihin at pagpalain. At ito po ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, Amen. Shabbat So, Shalom. okay, Shabbat Shalom, Brad.